Isang birth certificate sa mga pangunahing dokumento ng isang Pilipino. Kailangan ito sa paaralan, trabaho, negosyo at maging sa pagpapakasal. Pero ayon sa 2007 census ng National Statistics Office, halos 8 milyong Pilipino ang walang birth certificate o hindi rehistrado. May report si Salima Refran. 37 anyos na si Arlene, pero tulad ng 3 sa 5 niyang anak, hindi siya rehistrado at walang birth certificate. Kaya hindi po kami nakapag-rehiso kasi wala po kaming pera. Sa hilot lang daw po ako, sabi po ng nanay ko. Kaya hindi po ako naparehiso. Mahirap po pag nag-apply ka ng pag nag-apply ka ng trabaho. Ay yun po ang unang hinanap ng kumpanya po. Ang anak ni Arlene na si RB Jean, maswerteng pinayagang magtapos ng elementarya nitong nakaraang linggo kahit walang birth certificate. Pero nangangamba siya ngayon. Ang kanyang dalawang kuya kasi, second year at third year high school lang ang naabot dahil wala ang pangunahing requirement na ito. Hindi rin daw siya papayagang mag-enroll ngayong Hunyo. Malungkot. Kasi? Kasi? Hindi daw po ako makagraduate. Dahil? Wala daw po akong birth certificate. Ilan lang si Arlene at kanyang mga anak sa halos 8 milyong Pilipinong hindi rehistrado ang pagkakapanganak base sa 2007 census ng National Statistics Office. Sa mahigit 80 milyong Pilipino noong 2007, 8 sa kada 100 ang hindi rehistrado. Kakulangan ng kaalaman sa kahalagahan ng CV registration. Tapos meron din dyan yung financial limitations. Ang first right of a child is the right to a name and nationality. At hindi ka magkakaroon nito kung hindi nakarehistro ang iyong kapanganakan. Sa buong Pilipinas, pinakamaraming hindi rehistrado sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. Katunayan, 6 sa kada 10 taga-ARMM ang walang birth certificate. Ganito rin ang sitwasyon ng mga katutubo. Pero paniwala ng NSO, mula 2007, bumaba pa nga raw ang bilang ng mga unregistered na Pilipino. Nagkukondak na kami sa kanila ng mobile registration, yung hindi na natin sila hinihintay na pumunta sa atin. Tayo na yung pumupunta sa kanila at nire-rehistro na natin sila. Nire-respeto natin yung kanilang mga kaugalian, nire-respeto natin yung kanilang mga practices. Kaya doon sa ginawa nating IRR, sinabi na natin doon na kung paano sila magbigay ng pangalan, yun ang susundin natin. Hindi pa naman daw huli ang lahat para sa tulad din na Arlene na magparehistro. Kinakailangan lang magsumite sa Civil Registrar ng Certificate of No Record mula sa NSO. Filapan ang late registration form at ipanotarize ito. Magdala rin ng mga supporting document tulad ng diploma o baptismal certificate na magpapatunay na tama ang nakalagay sa form. Si Arlene, sinamahan namin sa NSO para makakuha ng Certificate of No Record nang kahit papaano'y masimulan na ang pag-aayos ng birth certificate niya at ng kanyang mga anak. Masaya po. Bakit po? Magkaroon na sana ng birth certificate mga anak ko. Kahit mga anak ko na lang po magkaroon. Salima Refran, GMA News.